Secretary, Palace Press Officer Attorney Claire Castro makakausap natin. Magandang umaga po, Yusek Claire Castro, ma'am. Good morning. Good morning, Aljo. Good morning sa Opo. lahat. Okay, so ang inaabangan ngayon ng taong bayan, sino-sino kaya ang masisibak? Sino-sino kaya Yusek ang mananatili sa pwesto? Saan po tayo nagkaproblema? Ano pong mga ahensya talaga ng pamahalaan tayo po nagkakaproblema? Kasi referendum ngayon sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos yung nakaraang eleksyon. Dismayado po siya sa resulta. So saan tayo nagkakaproblema? Ano pong mga ahensya na dapat i-recalibrate? Wala akong masasabi, Aljo, kung saan particular Okay. ahensya nagkakaproblema. Hintayin na lang natin siguro kung ano ang magiging desisyon ng Pangulo at makikita natin kung sino yung mananatili at sino yung mawawala. Pero meron ho talagang masisibak, Yusek? Meron? Of course, meron. Kasi hindi man magpapanawagan ng Pangulo ng courtesy resignation kung satisfied naman siya sa trabaho ng lahat. Oo. Marami no kasing lumalabas eh. May kung sa Bisaya pa huhungihong, di ba? May mga bulong-bulungan, ayan, papalitan niya mga pangalan na yan. Opo, paano yung po sasagutin niya? Nagkalat na sa social media, may mga pangalan na lumalabas. Yusek, pagkakataon niyo na pong sagutin yan. Yan ang mahirap, nasa mga nag-speculate, di ba? Nagmamagaling-magaling sa mga politika, pero hayaan natin ang Pangulo, pinangungunahan nila yung Pangulo. Hayaan natin ang Pangulo mag-decide on that. Okay. Natin muna pansinin yung mga yung mga chismis sa tabi-tabi. Maraming chismoso eh. Well, anyway, paano ba? Ano ba itong recalibration? Ano ba itong i-reset, reboot ika nga sa Marcos Jr. administration, ma'am? Paano po gagawin yan? Kasi second half na ito eh. Kung baga sa basketball, second half na ito eh. Ano po asahan ng taong bayan dito sa recalibration, reset? Opo. Sabi nga natin, ang Pangulo nakikinig. Sabi natin, ang mga lehitimong oposisyon ay pinakikinggan ng Pangulo. So siguro dito sa pagkakataong ito, nadinig ng Pangulo, ano ba ang hinaing ng taong bayan? Saan ba may mali? Saan ba may kulang? Dahil sa dami-dami ng trabaho na nagampanan talaga ng Pangulo, sa dami ng mga nagawanan niya, bakit parang hindi nararamdaman ng tao? Siyempre, yung mga bashers na naman dyan, hindi talaga nararamdaman. Pero, meron mga trabaho na siguro pinipilit lang hindi para ramdamin para siraan ng Pangulo. Isa yon sa nakikita ko. Kumbaga, yung mga good news, yung mga nakikita, sabi nga natin sa mga state-owned networks naman, lahat doon ng mga achievements, kung ano yung trabaho, nakikita naman. Pero bakit parang nabablock ng mga fake news or yung mga naninira sa kanya? Siguro meron din mga departamento, may mga ahensya na may kulang. So yun yung tinitignan ng Pangulo, sino ba ang mali? Sino ang kulang? Sino ang may issue ng anomalya? So ilan lamang yan sa maaaring naghahimok sa Pangulo na, teka lang, dapat ko malaman kung ang aking mga tao dito ay nagtatrabaho para sa taong bayan. Pag hindi, syempre, si Bak. Meron ba talaga petiks-petiks ka nga, ma'am, sa mga departamentong ito na talagang pabaya, talagang walang ginagawa, talagang tamad? Sa akin, Aljo, wala akong masasabi pa. Okay. Nasa pagsusuri yan ng Pangulo. So, hindi ko masasabi kung meron. Pero, the way I see it, dahil pahayag ang Pangulo ng ganito, ramdam niyang meron. Meron. Kaya kailangan talaga magkaroon ng recalibration. Ngayon, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng mga secretaries po ngayon. Opo. Wala pong asahan na mahahamper, ika nga, ma-obstruct ang kanila pong trabaho. Ang layunin ng gobyernong ito, tuloy-tuloy lang serbisyo. Yun na nga Aljo, ito na naman. Siyempre nagkaroon ng pagtawag ng courtesy resignation. So yung iba na naman siguro gustong bumati ko sa Pangulo, sabihin na, paano yan? Magkakaroon ng stability. Hindi po, wag po kayong matakot sa ganyan mga panawagan o mga salita ng mga wala naman sa loob ng palasyo. Sinabi ng Pangulo, maliwanag po, tuloy-tuloy po ang trabaho during transition. So hindi ba, Aljo, mas magandang ipakita ngayon ng mga heads of the agencies and cabinet secretaries na, teka lang,
ito ang tamang panahon ipakita kong hindi ako dapat matanggal sa posisyon dahil deserve ko na makita ng Pangulo ang aking ginagawa para sa bansa at para sa taong bayan. This is the right time for them to show, di ba? Kung Opo. ano yung kanilang capacity at capabilities. Ngayon ma'am, ang tanong kasi may mga hirit yung ilan na mga analyst dapat mabilis. Mabilis po ang pagpapalit kung sakasakaling kung hindi talaga nagpe-perform ng maayos itong cabinet official na ito, meron kaagad nakapalit. Yes, tama naman yun. Meron. Kaya nga sinisimulan na ang pag-i-evaluate. So, tingin ko naman, ito pakiramdam ko lang. May naramdaman naman na siguro ang Pangulo kung sino-sino. Aha. Di ba? Hindi naman agad magtatawag yan kung wala na siya nadidinig at nararamdaman at nakikita sa mga report. Aha. So, hindi lang natin kung ano yung magiging decision. Siya ba mismo ma'am ang maglalagay ng mga qualified na mga prospective na mga cabinet officials? Siya mismo po ang nagbasa po ng CVE ka nga? Opo, siya po yung Talaga? Walang iba? Aral niya na siguro may mga katuwang po tayong may katuwang ang Pangulo sa pag-evaluate pero pansarili po niya yan at siya po mismo ang magsusuri kung itong aking naging head ng agency nito ay nararapat pang manatili. Okay, mensahe na lang sa pangkalahatan. Alam kong busy ko kayo, USEC Attorney Claire Castro, dito po sa courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet secretaries ng Pangulong Bongbong Marcos at anong asahan ng taong bayan. Yes, unang-una, wag po kayo mag-alala dahil ang Pangulo po, ang ginagawa pong ito ay para sa inyo rin po at para sa bansa. Tandaan po natin, hindi po magkakaroon ng stability, wag po kayo matakot. Parang nawawala ako sa iyo. Ayan, wag po silang matakot. Okay ba ang aking signal, Aljo? Yes, narinig ko kayo, narinig. Ayusin lang natin. Go ahead po ma'am, go ahead. Okay. Wag po matakot ang taong bayan, ginagawa po ito ng Pangulo para sa inyo. Ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng ito para sa taong bayan at sa bansa. Pipili po siya na nararapat para mas mabilis ang trabaho at walang maging issue sa anumang anomalya. At tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho during the transition. Nandiyan pa rin po sila at this is the right time for the heads of the agencies na ipagpatuloy muna ang kanilang trabaho, ipakita nila ang kanilang galing at ang kanilang puso, no, sa kanilang trabaho para sa taong bayan. At kapag sila'y nanatili, ibig sabihin nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Okay, maraming salamat Attorney Claire Castro, Undersecretary and Palace Press Officer. Good morning po ma'am. Thank you. Salamat, Aljo. At kaugnay pa rin po sa utos si Pangulong Bongbong Marcos, makakapanayan naman natin Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning po. Yes, good morning, Ivan. Opo, wala tayong briefing mamaya at may one-on-one briefing tayo ngayong umaga. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Yusek, Marangalan po, Ivan. ito hong nangyaring pagpapabitiw ng Pangulo, critics of the administration are framing it na para bang mag-instability ito sa administrasyon, sa executive department. Ano hong reaksyon niyo dito, Yusek? Wag nilang isipin na magkakaroon ng stability, hindi gagawin ito at pag-iisipan ng Pangulo kung ganyan ang mangyayari sa bansa. Unang-una, ang pagtawag sa courtesy resignation ay para rin sa taong bayan. At tandaan din natin, sinabi niya na tuloy-tuloy ang trabaho ng gobyerno during the transition. So wala dapat silang katakutan dahil ito naman ay para matanggalan dapat matanggal at manatili ang dapat manatili at mapili ang dapat mapili. Ayun nga, Yusek, since nag-submit ng courtesy resignations ang mga heads of the departments, may mga agam-agam na baka maantala, ma-disrupt yung operasyon at serbisyo ng mga departments na ito. Paano masisiguro na tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno kahit walang sekretary o kahit nagbitiw na kahit courtesy resignation lang ang mga sekretary? Kasi courtesy resignation lang naman to, ibig sabihin, ang Pangulo pa rin ang pipili at nag-decide kung dapat kayo manatili. So sabi nga natin, ito ang pinakamagandang panahon para ipakita nila ang galing nila at ipakita nila na ang kanilang task ay natutupad para rin sa taong bayan. Yusek, ano ho kaya yung mga magiging metrics o magiging criteria, ika nga, sa pagpili o kung sino ang mananatili at kung sino ang mga tuloy ang masisibak sa mga cabinet secretaries? Unang-una, syempre, ayaw na mabagal ng Pangulo. Yan
Yan yung nireklamo niya, di ba? Ayaw niya maging mabagal at trabaho ng administrasyon. At the same time, may mga issues ng korupsyon sa isa yan. So, performance, saka dapat maging malinis ang trabaho ng mga kabinete, dapat walang corrupt. Yusek, may urgency dun sa statement ng Pangulo. Gusto niya mabilis sa maihatid ang serbisyo. At ganoon din po ang panawagan ng business group. Sana daw agad na mag-appoint o re-appoint agad yung mga nag-perform naman ng mga cabinet secretaries para daw sa economic continuity. Kaya natin malalaman, Yusek, kung sino-sino nga alis at mananatili sa posisyon. Hindi ko masasabi yung timeline, pero ang sabi nga ng Pangulo, gusto niya na mabilis, so dapat mabilisan din to. Makakaasa sila na mas mabilis ang pag-decide patungkol dito. Yusek, may mga reports po ng ilang news agencies na may mga target daw na personalidad ng Pangulo sa kanyang kautosan ito na pagbitiwin ang kanyang buong gabinete. Is there any truth to this? Huwag muna tayo mag-speculate, wala pa tayo nalalaman patungkol dyan. Lahat nga ay pinag-resign para mapili talaga ang dapat manatili. Linawin lang po natin, Yusek, yung sakop po ng utos, cabinet level lang, yung mga presidential appointees, commissioners, yung mga members of the judiciary, hindi yung kasali. Okay, hindi. All cabinet secretaries lang, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Yun naman po ang sakop. Idagdag ko na rin ho itong tanong tungkol sa pagbabantay sa national budget. Kung hindi ho upo sa meetings, sa BICAM meetings, sunod na nabanggit ninyo, ano ho kayang, paano tututukan ng Pangulo ang pagbubuo ng 2026 budget? Of course, syempre, kung ano man nalalabas dyan, kung ano man yung pagdimitingan niya, dapat paglabas niya at makita ng Pangulo yan, dapat isa-isahin talaga. So yun naman ang pangako, ayaw niya ng mga alusot lang hindi naaayon sa prioridad ng gobyerno at kung ito man ay hindi makakaganda sa taong bayan at sa bansa. Undersecretary Claire Castro, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Thank you. Thank you, Ivan.